Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your brother Alimuddin Ilyas. Welcome to our podcast. Another day, another question, another issue. Okay, ang tanong galing kay kapatid na Sulaiman Olarte. At ang kanyang tanong ay, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, may katanungan po ako tungkol sa paggamit ng salitang we sa English or kami sa Tagalog sa mga translation ng Quran kapag tumutukoy sa Allah Azza wa Jal. Bakit po ginagamit ang plural na salita gayong iisa lamang ang Allah? Hindi po ba mas angkop na gamitin ng he or siya dahil sa kanyang kaisahan o tawhid? Ano po ang tamang paliwanag ng mga ulama hinggil dito? Jazakumullahu khairan po. Mashallah. So, let's talk about it, no? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid sa iyong katanungan. Napakagandang tanong. Ito ay isang napakagandang tanong sapagkat madalas itong gamitin ng mga hindi Muslim o ng mga bago sa Islam bilang dahilan ng pagkalito tungkol sa tawhid. Ang tamang pag-unawa rito ay mahalaga din upang maiwasan ang maling akala na ang Quran ay nagtuturo ng higit sa isang Diyos. Na kung kaya, bakit gumagamit ang Allah ng kami or we sa Quran gayong siya ay iisa lamang? Ang paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kami sa Arabic is nahnu o amin sa Arabic ay inna. Sa Quran ay hindi nangangahulugan ng maraming Diyos. Ito ay isang paraan ng pananalita sa wikang Arabi na tinatawag na Jam'u Ta'zim o Jam'ul Muluk. Ang ibig sabihin ng Jam'u Ta'zim ay plural of majesty. Ang Jam'u Muluk ay royal we. Ito ay ginagamit upang ipakita ang kadakilaan, ang kapangyarihan at kamahalan, hindi upang ipahiwatig ang bilang. Maraming itong halimbawa sa banal na Quran. Halimbawa sa sinabi ng Allah sa Suratul Qadr, chapter 97 verse 1, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan kami ang nagpanaog nito ang Quran sa gabi ng Al-Qadr. At sinabi rin niya sa Suratul Hajr, chapter 15 verse 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Katotohanan kami ang nagpanaog ng paalala ang Quran at kami ang mag-iingat nito. So dito ay ginagamit ang inna, katotohanan kami. Indeed, we sa English translation. Ngunit mayroon ding ako at siya. Sa ibang mga aya, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay gumagamit ng pang-isahang anyo. Halimbawa, sa Surah Taha, chapter 20, verse 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni. Katotohanan ako ang Allah, walang Diyos maliban sa akin, kaya sambahin mo ako. At sinabi rin niya sa Surah Taha, chapter 20, verse 46, Innani ma'akuma asma'u wa ara. No? Ang ibig sabihin, katotohanan ako ay kasama ninyong dalawa, ako ay nakaririnig at nakakakita. So makikita rito na minsan ay ako, innani, at minsan ay kami, inna, ang ginagamit. Si Imam Ibn Kathir rahimahullah, sinabi niya, ang paggamit ng kami sa Quran ay para sa kadakilaan at kamahalan, hindi para magpahiwatig ng maraming Diyos. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, pinaliwanag niya, kapag ginagamit ng Allah ang panghalip na pangmaramihan, ito ay para sa pagdakila sa kanyang sarili o tinatawag na ta'zim, hindi para sa bilang. Ang Allah ay isa at walang katambal. Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah, sinabi niya, ang sinumang mag-aakala na ang kami sa Quran ay patunay ng maraming Diyos ay hindi nakauunawa sa wikang Arabic at sa paraan ng pananalita ng Quran. Isang halimbawa sa wika, mga kapatid, no? Sa maraming kultura at wika, ang mga hari, mga rena at pinuno ay gumagamit ng tinatawag na royal we. Halimbawa, we have decided, we have tackled, no? We have blah blah blah. So we ang ginagamit dito kahit isang tao lamang ang nagsasalita, no? Hindi ito nangangahulugan na marami sila.
kundi nagpapakita ng kanilang mataas na katayuan. So, nirepresentan niya yung buong kaharian, no? Buong pamumuno niya. Although siya lang nagsasalita pero gumagamit ng we. So, kung ito ay ginagamit ng mga hari sa mundo, lalong higit na karapat-dapat ang paggamit nito bilang pagpapahayag ng kadakilaan ng Rabbul Alamin, ng Panginoon ng lahat ng sanlibutan, no? Maging sa atin sa wikang Tagalog ay gumagamit tayo ng kumbaga ay plural of respect, 'di ba? Halimbawa kapag may kumatok sa iyong pintuan na mag-isa, sinasabi natin na sino po sila bilang paggalang. So sila, although isang tao lang kumakatok, hindi po sino po kayo. Kasi pag sino po kayo ay parang less yung paggalang, kumbaga ay disrespect, no? Pasamantalang sino po sila ay gumagamit tayo, although isa lang yung ating plural yung ginagamit natin salita pero isa yung tinutukoy. So that's a plural of respect. So hindi ito katulad ng paniniwala sa Trinidad o sa Trinity. Minsan ay ginagamit ito ng ilan upang ikumpara sa doktrina ng Trinity. Ngunit ang Quran ay paulit-ulit na nagpapatunay ng ganap na kaisahan ng Allah. Sinabi niya sa Suratul Ikhlas sa chapter 112 verse 1, Qul huwallahu ahad, no? Sabihin mo siya ang Allah ang nag-iisa. Ayun din sinabi niya sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 163, wa ilahukum ilahu wahid. At ang inyong Diyos ay isang Diyos, ang inyong Panginoon ay isang Panginoon. Kaya imposibleng ang paggamit ng kami ay magpahiwatig ng maraming Diyos sapagkat ang Quran mismo ang paulit-ulit na nagpapatunay ng tauhid, ng kaisahan ng Allah, kanyang kaisahan at walang katambal, no? So bilang buo sa ating mga winika, bakit gumagamit ang Allah ng kami sa Quran? Ang kasagutan bilang pagpapahayag ng kadakilaan at kamahalan o jam o ta'zim o royal we. Ibig bang sabihin nito na marami ang Allah? Ang sagot ay hindi. May mga aya ba na gumagamit ng ako? Ang sagot ay oo, marami. Salungat ba ito sa tauhid? Ang sagot ay hindi. Ano ang tawag dito sa Arabic? Ito ay jam o ta'zim o plural of majesty. Okay? Na kung kaya ang Quran, kapatid, ay gumagamit ng iba't ibang estilo ng pananalita upang ipahayag ang kadakilaan, ipahayag ang awa, kapangyarihan at karunungan ng Allah. Kapag ginagamit niya ang kami, ito ay hindi bilang ng mga Diyos, kundi pagpapahayag ng kanyang ganap na kamahalan bilang Panginoon ng lahat ng nilalang. Kaya sinabi ng Allah, Laysa kamithlihi shay sa Surah Shura, chapter 42 verse 11. Walang anumang katulad niya. Kaya ang paggamit ng kami ay hindi dapat nawain bilang ayon lamang sa karaniwang gamit sa ibang wika, kundi ayon sa estilo at rituka, no? Rhetorical ng wikang Arabic ng Quran. Kaya naman, ang paggamit ng we or kami sa Tagalog sa Quran kapag tumutukoy sa Allah ay isang plural of majesty or jam o ta'zim at hindi nangangahulugan ng marami o higit sa isang Diyos. Ang Quran mismo ay paulit-ulit na nagpapatunay ng Allah ay iisa lamang, walang katambal, walang anak at walang kapantay. So hopefully ay maliwanag sa iyo, kapatid, ang paliwanag na ito. So Allahu a'lam bisawab. So nakabihamdi ka sa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, nasa Al-Ain tayo habang nire-record natin ang voice na ito. Al-Ain, UEA.